na lang. So eto, going back dun sa ating slide. Alam nyo ba na yung lahat kayo may karapatan kayo mag-share ng story? Ha, mentor, bago pa lang ako or nagbabalik pa lang ako? Yes. Kaya 'pag tinawag ka 'di ba, emergency, "Ay ano coach, Shaira, kailangan mo raw mag-closing." Hindi ka na yung mag-aalang, "Oh sige, game ako diyan." Kasi meron tayong naka-ready. Okay? So 'pag sinabing closing, ang trabaho mo lang is to share bakit ka nag-USANA and why are you still in USANA. So siyempre hindi lahat may ganong tool. Kasi in doing a business kailangan meron kang tool, meron kang weapon panglaban, tama? And ilan sa mga nakita ko na merong slides, andiyan si Coach Marsha, si Mentor Rachel, si Mentor Will, pero papaano kapag wala ka pang hindi ka pa gold or ruby or emerald or diamond? Hindi ka na ba puwedeng mag-closing? Puwedeng-puwede. With what we're going to use, ang magiging goal natin dito, lahat kayo ready mag-closing after this training. So, okay ba sa inyo 'yon? Can you type ready kung ready ka na mag-close ng mga prospect at guest? Ayan, type ready. Ayan, ready, ready. So, eto, guide to creating closing slides. Meron akong isang tanong. No, nung bago ka ba, dumating ba sa point na 'pag tinanong ka "Uy, puwede ka ba mag-closing?" Tapos inisip mo, may i-she-share ba ako? Dumating ako dun sa point na inisip ko, wala, parang naisip ko, wala bang kuwenta yung kuwento ko? Parang hindi pa ako worthy mag-closing. Parang hindi pa ako ready na mag-persuade ng mga client. And this is one of the most ayan si Coach Irene Aminado. And ayan, tingnan niyo, ay, naka-share slides na ba ako? Nakikita niyo na po ba? Meron na? Okay, okay. So nakikita na. Meron na daw po. Ayan, kita na. Baka nando'n sa kabilang tab kasi nagbago po yung yung Zoom. Baka nando'n sa isang tab yung ating slide. So, paki-check na lang po. Eto, kung titingnan niyo si Coach Irene, sabi niya na, "This is me." And you would think na some years of experience si Coach Irene, trainer pa siya ng products, na parang mafe-feel mo na dapat wala ng gano'ng feeling. Pero hindi mo maiwasan. Okay, maybe sa may pinagdaanan, meron kang, mga doubts sa sarili na kailangan pang, i-process. Pero one thing is for sure, you have a story to tell and lahat 'yan worthy siyang ikuwento. Whatever your rank, gaano ka katagal sa USANA, it doesn't matter. Puwedeng-puwede kang mag-share ng kuwento mo. So, one thing that we would like to, address when we are creating a slide for our closing is identify sino ba yung gusto kong paratingan ng message ko. 'Pag gumawa ako ng pictures, nag-compile ako ng pictures, gumawa ako ng slides, gumawa ako ng outline ng aking message, sino ba yung gusto kong kausapin? Okay? Simple lang. Ito ang gusto kong kausapin ninyo 'pag gumawa kayo ng closing. Okay? Yung ikaw bago ka nag-join ng USANA. Balikan mo kunwari si Ate Janet, bago siya nag-USANA, ano siya? Ano yung story niya? Ano yung mga needs niya? Ano yung mga pains? Ano yung mga problems? Ano yung mga needs na very pressing? And 'pag gumawa ka ng story, hindi lang sa presentation, sa pag-open, pati sa closing, kailangan iniisip mo is sino ka noon bago ka napunta ng USANA. Kaya meron ako, 'di ba, yung isang request ko sa inyo na magkaroon kayo ng pictures pre-USANA, nung bago ka sa USANA at saka ano yung na-enjoy mo ngayon. So kung titingnan mo nga, puwede kang gumawa ng closing, 3 slides lang. Okay, so nakuha ko 'to, isa 'to sa mga, pinapagawa ni Mentor Billy sa mga leaders, in the recent years, para lahat capable mag-share after mag-present. Okay, so audience, isang tao, ikaw 'yon bago ka nag-USANA. 'Yun yung kinakausap mo 'pag gumawa ka nung slides na 'yan. So, mabilis lang 'to actually, may ise-share lang ako sa inyong concept. 6 parts nakuha ko 'to 'no, pinaiksi ko lang kasi parang medyo mahaba siya kapag sabi ko nga 'di ba, 4 to 5 slides lang ng closing ta's bibigyan ko kayo ng 8 parts na 8 parts kasi talaga siya. So, medyo pinakonti ko para maging mas,
mas konti yung slides na gagawin natin. Kasi some of them pwede niyong pagsama-samahin in one slide. Okay, so itong 6 parts na to, origin, defining moment, transformation, the journey or yung struggle, the reward, and yung hero's welcome. So itong 6 na part na to, ito yung kanilang formula in creating a beautiful movie. Okay? So meron ako ritong example mamaya na ano na pwede niyong i-relate yung ating story ako no as a person kasi ngayong gabi na to ang bida rito yung story mo. Ikaw yung superhero ngayong gabi na to. Okay? So unang-una yung origin is you set up yung environment. Ipapakita mo ngayon kunwari si Janet. Sino si Janet nung nakita niya bago siya nag-Usana? So, elements na pwedeng makita rito na pwede mong i-share na pictures, yung family, circle of friends, taga saan ka, yung education, saan ka nag-aral, pwedeng college na lang, doon ka na lang mag-start. O kung gusto mong medyo mahababang kwento, start ka doon nung high school. Diba? Wag lang yung yung mula pa nung kinder. No? So, medyo sabi ko nga, yung closing na gagawin mo, mga 10 minutes lang eh. So sa pwede mo ring i-include ito, yung isa sa mga unique experience mo nung ikaw ay bata. Kung meron kang isang story na gustong isama, okay? Doon sa sharing mo dahil it will be of great value sa closing mo sa dulo, isama mo siya. Okay? Yung unique experience na yan. So, next, you have a defining moment. Ano yung defining moment na yan? A time where you had a realization in life. Yung parang, isa sa mga pwedeng realization, no? Or defining moment. Na-realize mo na hindi pala kayo mayaman. Tinanong ko to nung isang training ko eh. Can you share dito sa chat box? Curious ako. When was the time you realized na hindi kayo mayaman financially? Pwede kasing mayaman kayo sa family, no? Masaya yung pamilya. Parang ako ganun eh. Na ako kontento naman ako sa family namin noon, masaya naman kami. Andiyan yung nanay, tatay ko, andiyan yung mga kapatid ko na kaaway ko. Pero na-realize ko na hirap kami nung time na ginather kaming lahat at hindi na kami kayang paaralin sa school namin noon. Yung tipong nagpo-promissory note na yung aking tatay para makapag-exam ako. And doon niya, nung summer break, doon niya kinonfirm, hindi na kami mag-aaral doon sa private school. We will be sent to a public school. Doon ko talaga na-realize wala kaming pera. Can you share sa inyo? Ayan, si Coach Irene, nagkasabay na sa college yung mga, nagkasabay-sabay ng college. Ayan, so si Shaira, ayan, hindi daw bago yung gamit niya every school year. Bakit sa akin bago naman? Joke lang. Panganay kasi walang ibang paghihiraman eh. Ayan, iba-iba. Okay, so elementary school, si Coach Rose. Ayan, thank you for sharing. Alam na namin na hindi kami mayaman noon pa lang. Anong indicator mo, Coach Rose, na hindi kayo mayaman? Ako kasi yun yung naging indicator ko, hindi na ako nakakapag-exam ng matiwasay dahil kailangan siyang i-promissory note. Si Shaira, ayan, kasi pinaglumaan daw ng ate ang uniform. Ganun talaga. Si Coach Joe, ayan, walang trabaho si Papa nung elementary. Nangungutang sa tindahan. Ulam namin daw, sabi ni Coach Burns, legit, no? Ulam Milo. Tama. Sabi ni Coach Burns. Ayan, aware talaga na hindi mayaman, sabi ni Coach Glenda, mahirap mag-commute. Si Coach Irene, dami, no? Mukhang hindi matatapos to, no? Parang nagbatuhan na rito ng one on top of the other. So marami sa atin lumaki na hindi mayaman. Sabi kay Coach Jovier daw, sabi niya, ice cream container ang ulam sa beach outing. Hindi yung yung transparent na magaganda na yung pag binuksan ganon, 'di ba? Yung mga sides. Yung ice cream, yung bulagaan. Ano nga ba laman nito pagbukas mo? Ito pala yung laman niya. Sabi ni Coach Road, pambili ng papel or pamasahe, wala. Tapos maglalakad. Oh, wow, 3 kilometers per day. Tapos yung mga anak nyo, hatid sundo ngayon, no? Nakakotse. Walang TV nung grade 1. So marami. So we have a lot of defining moments. But ano yung difference ng defining moment sa next stage? Ano yung transformation? This is where you take a decisive action from that defining moment.
So hindi ibig sabihin na walang second floor. Ang pencil case ni ni Mentor Rachel, yun daw ang basihan. O yung iba kasi 'di ba pagbukas no, ang daming naglumalabas sa mga pencil case nila. So magkaiba yung defining moment sa transformation. So kasi in transformation, you use that defining moment to fuel you to take action and make a change sa buhay. Yun yung pinagkaiba niya. So the journey, hindi po ito yung banda. Ayan. So kung na-gets mo yung joke, ibig sabihin millennial and up ka na. So yung journey. So hindi nila alam. Hindi nag-react yung iba, mas bata. So yung journey is, this is the struggle. This is the search is on. The time na you had a transformation, ito na yung papunta kumbaga sa Lord of the Rings, ito yung papunta si Frodo para hanapin yung ring. Or kung ito yung sa Avengers, ito yung haharapin, pupuntahan nila yung kalaban. Okay? And after nung journey, syempre andyan yung elements pala no ng journey. Personal objections, ano yung mga limitations and doubts and fears mo. So this is where you handle objections mo. 'Di ba? Sabi ko nga kinakausap mo yung sarili mo. Ano yung mga objections mo dito mo pwedeng iba. Okay? So after the journey, after the struggle, syempre you do whatever it takes to get to the reward, no, para ma-fulfill yung need mo na define mo nung defining moment, no? Meron kang need which is to become financially free, to provide better for the family in the future. So you get the reward. So what did you get from this business and the community after a tough battle? So elements niyan, personal growth, ano yung mga na-enjoy mo na, 'di ba? Health din, mindset shift, travels, income, yung freedom, etc. That's something that's personal. Ano yung mga wins mo na in this business, in this community. You can include that. At syempre yung heroes welcome. Anong heroes welcome? With what you have enjoyed in this business, in this community, yung mga nabago na sa'yo. 'Di ba? Araw-araw you come to the same house. Gumigising ka most of the time kasama yung same na tao. With what you have won, with what you have gained in your business, what has changed? No, parang parang ito yung pagbalik nung bida sa town niya, hindi na siya the same. Ano yung naghihintay sa future? Ano yung mga next mong gagawin? Ano yung nakaka-excite pa para kay Janet or kay Mika? Knowing what you know, having what you have right now, equipped ka na ng kung ano yung meron ka, what are you going to do with that and what are you excited for in the future? Okay, so pwedeng dyan yung mga goals mo sa next years to come, mga dream board or kung ano man yung tawag mo sa kanya. So that is how the story flows. Ganyan ginagawa ng Hollywood ang story. Okay? So may mga elements pa within na itatackle ko as I go along habang kinukwento ko ito bawat isa. Let's go deeper. Let's start with number 1, origin. So ang gagamitin ko rito na sample movie is si Spider-Man. So maraming version at variation ng Spider-Man. So ipapakita ko na lang is kung ano yung inabutan ko no nung ako ay mas nahilig na sa mga movie. So kung kilala niyo si Tobey Maguire na Spider-Man, sino rito yung nakapanood nung version ng Spider-Man? Trilogy to na ang bida si Tobey Maguire, type 1. Type 1, kung napanood mo yan, ayan. Marami naman pala. Okay. Kasi ako para sa akin, yung Tobey Maguire, yung isa sa mga pinakamaganda yung storyline. Yung pinaka-advanced sa gamit na medyo na enjoy ko siya dahil medyo techy. Australian ata siya. Yung bata, yung kasama niya si Iron Man dun sa mga movie, may ganung um si Tobey Maguire ang aking example, yung movie niya na Spider-Man. So si Tobey Maguire, he plays the role of Peter Parker.
So si Peter Parker, ang setup, origin tayo ha, 'di ba? Sabi nga lay the foundation. Sino si Peter Parker? Sino yung friends and family niya? 'Di ba? Ano yung sitwasyon ng buhay? So dito, Tobey Maguire is an orphan. Wala na yung parents niya. But he was cared for ng kanyang Aunt May and Uncle Ben. He is smart, very smart. Yan, kaya may ano malabo yung mata niya, 'di ba? May salamin pa siya. Unathletic. Kaya part siya sa mga nabubuli. Nerdy, photography enthusiast, and high school senior siya. Okay, so yan yung setup ng story. So meron pa siyang best friend, no? Meron siyang love interest, and they live in New York City. So maraming buildings. Okay, so next, the defining moment. So ang defining moment ni Spider-Man is when he went to a laboratory for parang field trip siya. No, when merong nakawalang radioactive spider. So yung radioactive spider, anong nangyari? Kinagat siya. So nung kinagat siya, merong abilities and powers yung spider na napunta sa kanya. Pero hindi niya agad na-realize yun. Tama? From that time nung kinagat siya, 'di ba, hindi naman agad-agad Spider-Man na siya instantly. Merong time pa para yung kagat sa kanya mag-take effect. So parang nagkasakit pa siya, nahilo. Tapos unti-unting niyang na-discover, 'di ba? He discovers his newfound ability and powers ng unti-unti, nag-unfold sa kanya unti-unti. Same with our realizations in life. Nung time na binulaga ako ng kahirapan, doon ko na-realize unti-unti, ito pala yung mga privilege na mawawala sa akin at ito na yung mga kailangan kong gawin. Unti-unti. Ganito pala sa public school. Iba ang amoy ng bata sa public school saka sa private. Okay? Sa public school, meron ka makikita pag pumasok ng school, naka-tsinelas. Sa private school, lahat naka-shoes. Black leather shoes. Bagong plancha ang damit. Ganun pala. So nag-unfold siya. Doon ko na-realize, kailangan kong ayusin ang pag-aaral kasi walang pera pala ang parents ko. Di ako pwedeng magloko. Okay, so dito, ayan, defining moment, nakagat, na-discover niya yung kanyang may realization, may na-discover siyang ability and skills, and unti-unti niya yung pinalawak. So, aside sa defining moment na yan, hindi pa niya agad ginamit yung powers niya. Hindi siya agad naging savior ng New York City. Ginamit niya muna yon para pagkakitaan. Naaalala niyo pa ba tong part na to? Bago siya naging Spider-Man, pumasok muna siya dun sa mga wrestling na na amoy kiamoy. Sabi ni Coach Marsha yung mga bata. I think reference to sa joke ko kanina sa mga bata. Ano nga ba yung kiamoy? Paki-type na lang, no? Mamaya babalingan ko yung kung ano yung kiamoy. So, si Spider-Man, sumali siya sa mga fighting matches para manalo siya ng money. Kasi ang prize doon is money. Kasi gusto niya makaipon ng pera para bumili ng kotse at magpasikat sa kanyang love interest, si Mary Jane. Para pumugi yung itsura niya kay Mary Jane. Kasi gusto niya makuha yung attention. So nakipaglaban siya ron, nanalo siya. Yun nga lang, yung boss, yung promoter, hindi siya binayaran ng maayos. So ano nangyari? Na bad trip siya. Kasi sabi niya wala naman palang kwenta tong powers na to. Nanalo ako, dinaya naman ako ng promoter. So ano nangyari? Nung time na yung promoter ay nung lumabas si Peter Parker sa pinto nung promoter, merong nang hold up sa promoter, kinuha yung pera. Nung kinuha yung pera, tumakbo siya. Sabi nung promoter kay Peter Parker nung papasok ng elevator yung yung hold upper, yung robber. Sabi niya, pigilan mo siya, pigilan mo siya. Walang ginawa si Peter Parker. Pero alam naman natin na with a snap of a finger, kaya niyang i-injure yung robber. Tama? Kasi malakas siya eh. Pero hindi niya ginamit kasi bakit? Gusto niyang makaganti. Okay? Sabi niya, eto yung ganti ko sa'yo, hindi ko siya pipigilan. Bahala ka sa buhay mo. Dinaya mo ako. So ano nangyari? Yung robber na yon turned out, para makatakas, kinuha niya yung sasakyan ni Uncle Ben. Pero si Uncle Ben was
shot by the robber. Ayan yung sumunod. Uncle Ben gets killed by the robber. The same robber na hindi niya pinigilang at nakatakas, yun yung nakabaril kay Uncle Ben. The only person that was the father figure for Peter Parker. And nung huling mga moments ni Uncle Ben, naalala niyo yung sinabi niya kay Peter Parker? With great power comes great responsibility. Hindi si Spider-Man na nagsabi nung great power comes with great responsibility. Nanggaling kay Uncle Ben. So, this is what transformed Peter Parker. From that moment on, 'di ba, hinabol niya pa 'yon. Nahanap niya yung robber eh. Yung may kasalanan. So only to find out na yung robber was the same thief that he allowed to escape. So nahulog to sa after nung kanilang confrontation, na shock si Peter Parker sa nangyari kasi for some reason sinisi niya rin yung sarili niya dahil pinatakas niya yun, sana pinigilan niya pala. Doon niya na-realize yung sinabi ni Uncle Ben. Dito siya nagkaroon ng transformational experience na kailangan niyang gamitin yung power niya as if alam ni Uncle Ben na siya na yung magiging Spider-Man, na kailangan niya gamitin yung power niya sa mabuting cause. Okay, so doon siya nagkaroon ng transformation. He decided na yung defining moment niya, balikan ko lang yung defining moment niya, dito nagkaroon siya ng power, he decided to do something about that power and naging sino siya? Si Spider-Man, to protect the city of New York. Alright? So hindi naman siya bayad. Ba't niya gagawin yun? Wala naman siyang mapapala. Di ba? Pwede pa siyang ma-injure. Delikado nga yun eh. Pero bakit niya ginawa? Kasi he decided to do something about that newfound power. So going back dun sa sabi ni time out lang, no? Advertisement. Yung kiamoy daw, red powdery Filipino treats made with dried sour plum. So medyo maasim pala. Okay. Sabi ni Coach Jovir, yung pala yun. Going back ulit, no? Pasensya na, no? Gusto ko makumpleto yung yung story para uuwi. Pagkatapos nito makatulog ako para alam ko yung kiamoy. So the journey started, the struggle, the journey to get the prize started. Pero hindi siya madali. Alam naman natin sa first pa lang na Spider-Man movie, meron na siyang matinding kalaban. Okay? Actually, hindi lang si Green Goblin ang kanyang kalaban. Kung titingnan mo, parang si Green Goblin lang yung umaatak sa kanya na malakas na may different skill and ability. Pero kung titingnan mo rito, isa sa mga conflict rito, Green Goblin is the father of his best friend. Mahirap kasi yung best friend, the best person na lumaki kasama mo, kalaban mo yung tatay niya. Kasi yung tatay niya became insane kasi tinest niya yung drug sa kanya. So doon siya naging si Green Goblin. He killed people and pati yung kanyang competitor para siya yung maging successful. And yung Green Goblin na yan, binigyan pa siya ng choice. May one time, sinong isi-save mo? Si Mary Jane, yung love of your life? O yung kabila, kung makikita niyo may tali yan, yan yung sa dulo niya, nandun yung isang hindi sasakyan eh. Yung cable car, nandun yung mga tao, innocent lives. So, ginawa niyang trick kay Peter Parker, o sinong gusto mong iligtas? Si Mary Jane o yung mga tao? Sabay binitawan. Grabe, 'di ba? Yung parang minsan mapapaisip ka, parang kung si Peter Parker kay iisipin mo, hindi ko naman dapat pinoproblema to ngayon Bakit nasa shoulders ko tong mga to? Right? Pero since ikaw yung merong realization, ikaw yung nag-decide na meron kang gawin, kailangan pangatawanan yung journey. Kasi ito na yung pinili natin. Sabi nga, 'di ba, we are also defined hindi lang nung ating mga victories but also the struggles that we come across along the way. So dito, tinanggap niya na yung kanyang fate, no, na kailangan niyang mag-struggle. So meron siyang responsibilities over the people and family at saka yung mga loved ones niya. So hindi lang 'yan. Ano pa yung ilang struggle to win yung battle with Green Goblin, namatay si Green Goblin. So dun sa battle nila,
sabi ni Green Goblin, wag mong sasabihin sa anak ko na ako si Green Goblin. Okay? So nung dinala niya sa bahay si Green Goblin, okay, I think ang pangalan niya si Norman Osborn. Si Norman Osborn, yung tatay ng best friend niya, dinala niya rito na patay na. Ang masakit doon, inabutan siya nung best friend niya na nilalatag yung patay na katawan ng kanyang tatay. So napagbintangan niya yon, falsely accused si Spider-Man na siya yung nakapatay kay Norman. Okay? So para sa mga hindi nakakaalam ng Spider-Man, I hope na ikukwento ko na maayos. So aside from that, ano pa yung mga struggle niya? Hindi niya ma-accept yung doon niya nalaman si Mary Jane, siya pala yung gusto din. 'Di ba? Ano pala hindi pala siya one-way street. Gusto rin pala siya ni Mary Jane. Pero hindi niya ma-accept yung love ni Mary Jane kasi alam niya na pag na-discover na si Mary Jane ay connected sa kanya, may endanger din yung buhay ni Mary Jane. So, binasted niya si Mary Jane. Pogi ni Peter Parker, di ba? Kailangan niya bust din para sa safety ni Mary Jane. Pero alam naman natin sa Spider-Man 2 and 3, hindi niya na napigilan. Ini-spoil, no? Kung sa mga hindi pa nakapanood, pasensya na. So, the reward. Grabe, ito yung reward niya. He becomes the next level Spider-Man. Walang pera na reward kasi hindi naman alam ng New York City na siya si Spider-Man. Ba? Pero he will live in a better life kasi it's more peaceful. Walang nakakaalam. Hindi, kasi wala na si Green Goblin. The only person who knows na siya si Spider-Man. Diba? Kasi na-discover ni Green Goblin na siya si Spider-Man. Peace in the city, he remains unknown. Meaning, may peace sa kanyang family at sa kanyang mga friends. So that is the reward. After niyang talunin si Green Goblin. Na hindi mo nga masabing reward pero that is the resolution ng Spider-Man 1. Okay? Next, Heroes Welcome. He becomes more mature. Same city. Andun pa rin siya sa building. 'Di ba? Kung saan siya nagsasasabit ng mga building, andun siya ulit. Pero this time, he is transformed and back to his old mission, protecting the city. Okay? Pero with a renewed sense of responsibilities. Hindi lang isa, no? Responsibilities. Kasi marami siyang pinoprotektahan. So, he's the same person, same Spider-Man, probably same abilities and strengths. Pero, iba na yung paningin niya ngayon sa buhay. Iba na yung kanyang point of view. He's much smarter and deeper in wisdom. So, yan yung elements. Yan yung parts ng story. So maybe ngayon, meron ang tumatakbo sa isip ninyo. 6 parts ng story ni Janet. Ni Ate Janet, ni Tin, no, ni Burns, ni Jenny, sino pa yung mga Ayan, 'di ba? So habang iniisip nyo yan, bigyan ko lang kayo ng tip kasi gagawa kayo ngayon. Now, let's try to create that 4 to 5 na closing slides. And I'd like to see a few na pwedeng mag-share. So, syempre, when you're creating itong mga slides na to, ang isang tip ko is to balance fun, feelings, and facts. 3 F yan. So, fun. Kasi, ang mga tao, pag walang fun, hindi interested. Pansin nyo yung mga videos na may title na catchy. Sa title pa lang or sa mga first initial seconds ng video, yun yung napapanood. Tama? Kasi gusto nila may entertain. Sa content creation world, isa sa mga napansin ng mga experts is the people would rather be entertained than educated. So pag gumawa ka ng educational, kahit na gaano katindi ang iyong research, tatapatan ka lang ng mga magaling sumayaw, talo na yung video mo. Kunwari nag-research kayo para pareho about about antioxidants.
pag mas makulit or mas entertaining ang video nung iba na hindi naman ni-research, talo ka dun kahit na well-research ang content mo. You need to have a combination of facts and fun. Alright? So hindi pwedeng puro fun naman kasi pag puro fun, mawawala yung iyong credibility. Okay, dapat meron in your closing slides kailangan may element din of feelings. Yung you're able to touch the emotions of the people, the person na kausap mo. So one way para makapag-insert ka ng feelings, why? Bakit mo ginagawa yung Usana? What is the reason bakit mo pinaglalaban itong Usana business mo? So you can insert feelings kasi pag walang feelings, wala ring soul yung sharing mo. Isipin lang nila, okay, natuwa ako. Okay, tama yung sinabi mo na maraming retirees don't have enough money to survive, 90% of them. Sorry, hindi pala 90%, about 95 of them. 95% of them don't have enough for retirement. Okay, pero hindi ako move to make a decision to join kasi walang feelings. Pero hindi rin pwedeng OA sa feelings na lahat ng slide mo puro feelings. 'Di ba? Bawat slide umiiyak ka, 'di ba? Slide 1, iyak. Slide 2, iyak. Hanggang slide 4 or 5, iyak na iyak. Kasi bakit? Mawawala yung professionalism. Okay? Too fun, you lose credibility. Too much feelings, you lose professionalism. Too much facts, you lose the audience. That's the worst. Puro data, puro infographics, 'di ba? You lose the audience. Tutulugan ka or magli-leave na lang sila sa meeting. So we need to make sure it's a balance. Okay? So, moving forward, syempre, we have a few minutes na lang. This is how you tell your story. So if you have pictures right now, I'd like you to make 4 to 5, pwedeng one slide for your origin. Or pwede mo na nga nang isama yung defining moment eh. Kasi for example, meron kang picture nung bata ka, tapos may picture ka sa school. Parang in my case, pwede ko na ilagay doon yung defining moment na eto yung time na na-realize ko na hindi na kami mayaman. Kasi from this picture, dito na ako pinag-aral. So from blue shorts kasi kami nung private school eh. Naging green shorts nung na-public. Eh di ba parang mas classy tingnan yung blue na short kaysa sa green. Yung green namin, yung parang green ng paano green nga? Basta matingkad yung green eh. Mas gusto ko yung blue. Pero wala akong choice. Kasi wala nang pera yung tatay ko eh. Hindi naman ako pwede mag-working student kasi 'di ba grade 2 pa lang ako no. But yun, going back, we need to make a story ngayon. So dapat may element of origin, defining moment, transformation, the journey. So ito yung mga struggles mo, 'di ba? Tapos ano yung rewards na nakuha mo na and yung heroes welcome. Heroes welcome again, this is about yung ating the things that excite you the most. So kung makikita niyo yung mga nagko-closing sa group natin, ito yung kanilang sinusundan din, no, na trail pag gumagawa sila ng story nila at pag nag-share sa closing. Lumot sabi ni Coach Marsha, parang ganun nga siya. Medyo matingkad na na lumot. So, we don't have much time pero if you have questions, pwede kayong mag-type sa chat box para ma-address ko isa-isa. Pero the most I can give you is 5 minutes para sa makapag-create kayo ng pictures. Kahit pictures lang at konting font. Wag po masyadong maraming text kasi pag masyadong maraming text, hindi rin siya maganda tingnan. Gusto ko ma-exercise. Kaya maraming picture kasi gusto ko ma-exercise yung skill natin na magkwento. Yung skill natin na mag-improve. Kasi mas malaki ang bayad doon kaysa yung magbasa. 'Di ba? Kasi kung babasahin lang rin natin, edi sana chinat na lang natin yung yung story. Okay? Or pinakwento na lang natin sa iba. So, I know na merong nag-collect sa inyo ng pictures. May mga nag-send pa nga sa akin, nag-confirm kung ano yung mga gagamitin. So, I'll make a timer, 5 minutes after nito pwedeng may mag-share.
And meron akong mga inask din to give insights about closing slides din. So I have invited. Timer starts now. So you can think about it, ano yung mga pictures. Kung wala ka pang pictures, maybe this is the time para isipin din para mag-collect. Pero yun nga, malamang hindi mo na siya magagawa rito. So time is running. After this 5 minutes, meron akong tatawagin to share yung kanilang insights about closing din and how can you make more effective para mas maraming tips na maibigay. No? Hindi lang point of view ko, pero point of view din ng ibang leaders. So, okay ba yung yung so far? May natutunan ba kayo? Can you type 1 kung ang natutunan ko po yung story ni Spider-Man. Ayan, sabi ni Madam Jenny, no assignment. Hindi ko alam na need ng pictures. Ayan, di ba ngayon, pwede na pong mag-collect ng pictures. So again, the pictures ay pre-use sana. So you can go back, yun nga, to establish the environment, family, friends, yung kinalakihang environment, education. Ako kasi nilalagay ko is yung I think may pictures ako nun ginagamit ko dati yung ano nga to? College ako. Alright, tingnan ko nga yung aking oops. Okay. Tingnan ko lang yung aking slides. No, tinanggal ko lang yung guide pero ibabalik ko naman siya. Tingnan ko lang yung aking ginagamit na pang closing. So bakit maiksi lang siya? Kasi ideally kapag mag-closing merong full blast talaga na closer. Okay, like kunwari yung hakot natin every Tuesday yung 8 PM natin. Si Mentor Rachel, full blast po siya mag-closing. So dadaanan niya talaga tong 6 na to. Itong 6 na steps ng medyo mas detailed. Right? Lalong-lalo na kunwari yung sa defining moment, yung sa reward kasi marami siyang reward na pwedeng i-share. Pero bakit mas maiksi sa karamihan? Lalo na kung wala ka pa. Kasi ang goal nito ano lang introductory closing. Yung kapag walang ibang magko-closing, ito yung pinaka-skeleton. Na kapag wala ka pa talagang totally closing slides, ito yung start. Bago maging 20 slides yung closing mo, start muna tayo ng 4 or 5. Kasi trust me, those few slides, yan, effective na yan. Maganda na meron silang makita, hindi lang yung presentation. Lalo na kapag walang ibang magko-close. Ayan, sabi ni Jenny, patay tayo dyan, mentor. Mahirap talaga pala kami nung unang panahon. Walang camera, oo nga. Totoo yan. Si Mentor Ivy, ang kwento niya, wala talaga silang picture nung bata. Wala masyado as in, akala ko nung time namin, akala ko mahirap na kami. Mas mahirap talaga sila. Very few ang pictures nila. Parang mga class picture lang yung nakikita kong litrato nilang hindi, siya lang pala, wala akong nakitang family picture. That's how poor they are. Okay, so wait, nasaan na yung ano ko? Open. France is
By the way, dun sa number 2, eto, share screen ko ulit yung ating saan papasok yung handling objection? 'Di ba? Ako sa akin doon sa journey. Yung nag-decide ka na may gawin, pero ito yung mga objection mo like walang pera, walang time, ayan, diyan mo ina-address. So bago niya itanong, bago niya kunwari 'di ba mag-uusap pa sila one-on-one ng guest or kung guest mo yon bago kayo mag one-on-one, dito mo pwedeng ilagay yung handling objection. Sasagutin mo na siya. Uunahan mo na. So ibig sabihin yung commonly um common objections na nakukuha mo, dito mo ina-address. Okay? Kasi para pagdating nung ano niyo na, ma'am, yung one-on-one closing, baka hindi niya na kailangang itanong, nasagot na dun sa sharing mo pa lang, true stories. Ayan, si Coach Janet daw napahalungkat ng picture sa baul. Okay yan. Kasi pag gumawa rin kayo ng trainings ninyo, magiging importante yung mga throwback pictures na yan. 'Di ba kasi maraming tao pag nagto-throwback din sila, it invokes emotion. And ang closing kasi, ang selling, it's emotional. Okay? Bago siya nagiging logical, emotional. Kasi bakit? Ilan sa inyo yung emotional ka, binili mo yung isang bagay, tapos nung nabili mo na, doon mo gina-justify na okay yung purchase mo. 'Di ba may mga ganong pagkakataon? Doon mo pa lang iisipin na kasi binili ko to dahil dito. Pero ang totoo, binili mo siya dahil gusto mo lang talaga siya. Okay? So sa Canva ba gagawin? Sabi ni Mentor Rachel, ang tanong, kahit saan. Kung gusto mo sa PowerPoint, yes. Pero kung medyo kulang ang artistic skills, ang tawag doon, yung basta yung pagiging artist mo, madali sa Canva, maganda talaga. Ida-drag mo na lang yung mga pictures. Lalagay ka ng frame, lalagyan mo ng picture. Okay? So I think we have a few minutes remaining. Tingnan ko lang yung timer ko kasi kinuha ng anak ko. Saglit lang ha. Patugtog muna tayo. Sa paniniwala ay pag-asa nga ba na baka ang puso ko'y mapabigyan? Mahiwagang salamin, kailan ba niya aaminin? Okay. Sige, game. Time's up na. Pwede nating ituloy yan. If you have more questions or if you need guide sa pag-create nito at gusto nyo ipakita yung gawa nyo sa akin, or you want improvement, pwede naman tayo mag-set ng meetings with that, or if you have your Gold Director or Ruby Director upline, pwede kayong lumapit sa kanila for improvement. So, tonight, meron akong mga in-invite to share kung gaano ka-importante yung closing slides sa pagko-close. Kasi pwede ka naman mag-close talaga ng walang slides. Pero what is the advantage ng meron kang ganun? At saka some tips, kasi marami sa inyo ay gagawa pa nito, ipagpapatuloy, para mabigyan ko yung tips, anong pang pwedeng include at mga enhancement sa mga kung meron ka ng existing. So, unahin ko na ating Gold Director from Iloilo. Andiyan na, si Coach Javier, andiyan ka? Hello, Ayan, Mentor. Coach Hello, Javier. Mentor. You're on the spot. Teka, spotlight kita. Yeah. Okay. And Coach Javier, our Gold Director from Iloilo. Thank you tonight for saying yes tonight, Coach Javier. Evening. Ayun. So ito yung ginagamit namin mag-closing. So we built the slides over time using Canva.
So I remember years ago pa, we just improve and improve the slides, add new content as results come in. Mm. And yung mga bagong realizations, bagong natutunan namin na life events or something that we can really relate to our Yusana business, and where we can share our experiences through our with our downlines, with our clients. So first, based on Mentor Don's ano yung slide kanina? Origin. Yeah. So ito. These are the first few slides, our origin. So me and Marcia, we did this background slide. Kung ano yung mga ginagawa namin outside of Usana, who we are. So the client, especially yung sa mga cold market, can know more about us. So yan. So origin. So the environment of the main character. So this was our story. We started Usana through our health experiences, especially yung nagkasakit yung mother ko. So we shared the slide, the joy of living and the fear of dying. So eto yung mga slides namin. Dito namin pinipresent sa client na eto yung mga experiences namin dito start in our use journey. So parang ma-realize nila isa Usana is because of our health needs. So during that time, my father was an OFW, so we shared the realities of life. And I know a lot of our clients can relate to this, especially the ones who have family members working abroad. So ito yung buhay namin dati. We had an internet cafe before. And we were, during this time, I remember na very unhealthy yung lifestyle namin. So kulang sa tulog, parating nag-outing. So wala kaming idea sa saving and investing, living paycheck to paycheck on a weekly basis. So this is something na we thought that people can relate to this kind of background. So my very own health challenge, I grew up with asthma. I have a very hyperactive immune system. I grew up experiencing pneumonia, asthma. So may mga nebulizers talaga ako dati. So quick trivia lang, yung mga nebulizers pala ngayon, maliliit na, no? Hindi na siya katulad ng ganito yung sa picture, yung malaki talaga, tapos yung maingay. Hindi na kasi ako updated kasi thanks to Usana and changes in lifestyle, hindi na ako nagne-nebulizer ngayon. So this is the part where we can share our defining moments then on how we come to realize that, for example, in our journey, health is very important in the family. So my mom underwent cancer treatment 3 times in 10 years. So dito talaga naubos yung pera namin. So this was our very defining moment kung bakit kami nag-decide na itry ang Usana products. So next slide, we had our journey in our transformation. We met coaches and Ralph. Dito kami nakatuto about basic health concepts, ayun, stress, physical activity, nutrition. So ito yung mga objections din namin Hello, bro. in Medyo that na... time. We had doubt, fears. Ay, hello. Okay na ba, Mentor? Mic test. Ayan, Okay na po ba? okay na. Oo. Okay. So, in this part, sa slides namin, this is the part where we had our doubts, our fears, personal objections. Yun, dati, I remember na mamahalan din ako ng essentials pa dati. I thought it was quite expensive. Pero nawala na yung objection ko nung na-try ko yung products for the first few days. So, reward. Yung nag-improve talaga sa family namin is yung
overall health ng mga parents namin. So yung mama ko, after her last remission sa cancer, nag-improve talaga yung labs niya. So quick sharing lang guys, my mom had her full body scan last July after 9 years since ng last remission niya, and clean pa din yung lab results niya. Praise God, okay pa din si mama until now. Thank We you, have Lord. all been taking USANA products for 8 years already. This September, it will be our 8th year in USANA. So, Grabe. ito talaga yung isa sa mga rewarding part ng journey natin. Health is wealth talaga. Yung parents namin, nag-improve talaga yung health, yung quality of life. So when we got married, doon din nag-change talaga, aside from health, nag-change din yung point of view namin with regard finances. Yun, gusto na namin magka-save sides as well. Heroes welcome. So doing USANA consistently for quite some time, for 7 years. I think this slide was after the pandemic. So dito talaga namin nakita na sa retail alone, marami na talagang nagre-repeat orders sa USANA. So marami na talagang naghahanap ng USANA products. So like Mentor Don mentioned earlier, we also add fun. So hindi lang puro facts, hindi lang puro feelings. So for me, this is one of the best part ng journey ko personally here in USANA. So I've been playing video games for over more than 2 decades. I've been playing competitive esports, yung fighting game. If you're familiar with Tekken, I'm still competing until today. So when we went to our Korea trip, if you can see sa upper left na picture, nag-absent ako sa Nami Island as part of the itinerary of that trip. So hindi ako sumama sa Nami Island. Instead, Wala siyang pakialam sa Nami Island. wala akong So buti na lang pinayagan ako ni Coach Marcia. So instead, I went to the biggest Tekken esport event sa Korea that day. So yung mga professional esport athletes doon, so I've been watching them since I was in college, and I met them personal, nakapag quick conversation. So nakapaglaro with some games, some casual games with the players that I look up to for more than 10 years. So this was events for, and I got to sumasali ako sa mga events. So this is something na for me, this is the fun part of doing USANA. I look forward to go to Manila because aside from our USANA conventions, our trainings, sinasabay ko na din yung mga esports events para isang travel na lang. So I think that's it for me. I hope Galing. I got Ang pinaka something about makita niyo yung the slides. pinaka unique kay Coach Javier sa shinare niya. Yung sa video game. 'Di ba? Kasi doon niya na-showcase yung kanyang personality. Na ano yung kinalaman ng USANA? Na dahil sa USANA, he was able to attend these events, no, while doing the business. Na mas pwede siyang mag-allot pa ng time in doing what he loves, hindi lang yung pagbe-business. So, Coach Javier, thank you for your examples. I know na nagkaroon ng maraming idea ang mga tao to build a more effective closing slides. So, sabi ko nga sa inyo, mag-start kayo maiksi kasi promise dadami yan. Sabi ni Coach Javier, in-improve nila yung kanilang slides through time. So, ganun din mangyayari nung sa inyo. So, kumbaga ngayon yung inyong magiging closing slides, kalansay pa lang siya. Pero, i-improve nyo siya through time. So, last sharer for tonight, I'd like to call on another mompreneur from Batangas. Okay, Mentor Rachel, ready na ba? Andiyan na po yung slides. Hello, Mentor Rachel. Kamusta ang araw ng mga may 4 na estudyante? Natuloy ba ang klase nila? Hindi, mentor. Ano Ay, lang. hindi. Ayan. Sige, Mentor, the floor is yours. Ayun. Good evening. Kidding. Spotlight pa. Ayun, Yes. ano ba? Meron akong filter.
Ayun. Ay, Beanie. Hello mga Beanie. Paano ba? Sa closing kasi ano parang pag gumawa ako mentor nung slide unang-una, siguro nung bumili kami ng iPad, iPad. 3 months kami sa Yusana. Ganon. So, Sa closing nyo, saan ka maraming time na dinidiscuss? Ano yung malakas kumuha ng oras mo when you are closing? At saka ano yung points na gustong-gusto mong hina-highlight pag ikaw yung nagko-closing? Ano to, personal mo na preference? a mentor. Actually, yung sa closing ko talaga, yung goal ko doon is makita niya na magkaka-result din siya. So, Mm, ang mga una ko talagang nilalagay sa PowerPoint ko noon is yung mga results ng upline. So, wala pa kasi ako sa umpisa na results. So, nung nagkaroon ako ng results, yun, dagdag din ang dagdag. Kada may achievement o lagay doon sa PowerPoint. Income. Kahit na bungi-bungi pa, yung lagay hindi lang, naman, okay lang yon, Mentor Rachel. Kahit mm, yung tipong pagka-start, hindi pa masyadong consistent yung income. So, kaya ang suggestion ko to everyone is huwag kayong matakot na mag-create ng PowerPoint, closing PowerPoint kasi ibig sabihin lang nun is parang meron ka lang compilation. Kino-compile mo lang yung gusto mong sabihin na gusto mo siyang makita nung guest mo na visual. Mhm. Kasi pwede ko sabihin, alam mo, nakapunta ako ng Asian Cruise. Tapos lahat libre yung food doon. Tapos ang saya, ang daming mga, kada gabi merong show, may kumakanta, may sumasayaw. Tapos may disco siya every night din. So instead na sabihin ko siyang ganon, habang pwede kong sabihin sa kanya, pero pinapakita ko yung video. So, Yeah. pwedeng ang closing natin is composition of photos and videos. Very important kasi na meron din silang nakikitang video na gumagalaw. Kasi somehow titigil ka magsalita, tapos sila titignan lang nila yon, makikinig sila doon sa video. Doon naman sa picture, nakakot yung attention nila, na yung brain nila, nagsisend sa brain nila na, wow, ito yung napuntahan niya, ang ganda. So, wag kayong matakot na mag-create ng PowerPoint. Kasi, like ako, 3 months pala kami sa Yusana, nag-create na talaga ako, nilagay ko din yung vision board ko doon, na, ito yung mga gusto kong makuha. Tapos makikita niya na, parang siya wala pa siyang idea na, ano, maganda pala yun. So, nagkakaroon din siya ng idea na, sige nga, gusto ko din yun. Baka makuha niya sa Yusana, baka makuha ko rin. So, yung mga ganun. Kasi ang reason din natin kung bakit tayo gumagawa ng closing PowerPoint is to convince them. Yun naman talaga yun, di ba? Yung closing natin is to convince them after the presentation, after niya makita ano ba talaga yung Yusana, na makonvince natin siya na, wow, ito pala yung pwede kong makuha, to make them realize na bakit sila mag-join ng Yusana or magpapa-member sa Yusana. So ako, sa PowerPoint ko, pinapakita ko din na yun nga, yung sabi ni mentor doon, iba't iba talaga natatouch yung kumbaga yung cherry blossom. Alam natin yung cherry blossom, di ba? Kung ano ba yung weakness nung guest o kaya soft spot niya. Baka gusto niya travel. So nandun siya sa PowerPoint o kaya community, makita niya, ito pala yung team mo. Meron ako isang na-close dati, guest nila Karen More. As in, parang feeling ko ang ganda ng presentation namin doon, ang ganda ng open mind and closing sa 24th floor pa noon. Tapos, as in siguro matagal talaga, as in nabot yata tayo ng mga 3 hours sa taas. Ganon, parang feeling ko ang tagal 2 hours. Basta ganon, inabot na kami ng gabi. Tapos, pagdating sa baba, dala ko yung iPad, tapos pinakita ko yung video namin na ginawa ng isa kong downline, video ng photoshoot. Tapos edi parang inano niya doon, yun yung nag-photoshoot kami ni Mentor Alan sa UP. So, yung video na yun nakita nung guest, tapos bigla siyang may nakita doon sa photoshoot namin, nakakilala niya. Sabi niya, uy, kilala ko yan.
yan yung parang feeling niya mas matalino siya dun sa taong yun. Parang feeling nitong guest na, Magaling ako dyan eh. oh, ganun yung sabi niya, "Uy, kilala ko yan, mas magaling ako diyan." Gumanon siya sa parang, "Okey." Tas siyempre nung sinabi niya, sabi ko, "Oh, magdidirektor na yan dito." Nung sinabi ko yung parang, wow, talaga magdidirektor na siya. Tapos hanggang sa pinakausap pa siya dun sa mga cars, dun sa harap ng Tapa King, may mga sports Yeah, car yeah. doon. Ang dami pang mga mentors, may 3 mentors na nandoon nun. Tas kinausap pa sila siguro mga 1 hour pa. Ganong Wow. level na talagang parang feeling ko talaga. Closing after closing after Ibang closing. klaseng iba-iba talaga na merong mabilis na ma-close, meron din naman matagal na halos sabihin lahat na talaga ng closing techniques magagamit mo. So, yun nag-join sila pareho, hindi daw sila nakatulog kinabukasan, hindi pumasok. Nag-leave na talaga para mag-pay in na tig 500 points yung dalawang guest na yun. Ganun, tas na-hit yung PPPS. Wow, dalawang 500 points. Dalawang 500 points sila Amazing. magkaibigan. So, parang nabanggit nga doon mentor din na meron akong naging downline, goal director na nasa Singapore. Tapos pagpunta niya dito sa Pilipinas, hirap na hirap daw siya mag-close. Parang Okay. syempre, masasabi ko lang din talaga na depende pa rin sa market. Yung market kasi dito sa Pilipinas, depende ha. Meron akong nakakausap na mabilis i-close kasi nga may money, makakapag-decide sila agad. Pero what if nga wala talagang means? Pero pwede pa rin silang ma-close. Mhm. So doon talaga yung level ng yung mga closing techniques mo talagang magagamit mo. So, Yeah. walang perfect closing kaya mas maganda na marami tayong pwedeng ibato. Parang marami tayong bala dun Yeah. sa test natin. So, Yeah. isa sa mga ito, may mga tips din ako dito na umpisa pa lang na habang pinipresenta natin, habang pagka-meet natin sa prospect natin, sa guest natin, is to build our connection talaga sa kanila, yung trust, ma-feel talaga nila na ay, ito taong to genuine, to tutulungan ako nito. So, doon pa lang sa presentation, para pagdating sa closing, medyo mas light na yung feeling ni guest sa atin. And ma-feel nila yung enthusiasm natin. Yung energy kasi doon talaga, masasabi ko na pagka excited tayo, kapag yung guest na feel niya, grabe, parang nag-uumapaw yung energy nitong nag-invite sa akin. Parang nadadala lang din talaga sila dun sa energy natin. Sige, sige, go na ako dyan. Kasi minsan kasi iniisip, dalawa kasi yun parang yung analytical natin, parang iniisip natin, kaya ko ba to? Di ba? Parang sa isip natin, kaya ko ba tong gawin? Pero based on our emotion, kayang-kaya to eh. Ay, sige, go. Ganyan. And then, syempre, pinaka-importante din sa closing natin, after all ng mga nasabi natin, yung call to action. Yun talaga yung pinaka-importante. Huwag natin kalimutan na Call tanungin to action. yes, na start ka na? Tara, start ka na. Kasi That minsan, question. meron akong mga nakausap dati na parang sinasabi nila na hindi daw nila natanong kung magsisimula na ba. O kaya naman parang sinabi nung guest, hindi niya kasi ako tinanong eh. Gusto ko na nga mag-join. Ay, ganun pa. Yun na lang pala, no? Na lang pala Okay hinihintay. na. So, very important din talaga na tara. Sabi nila parang in between closing, techniques na binabato natin or sinasabi natin sa kanila is tinatanong natin sila. Kasi yung pala, kanina pa ako ready mag-join eh. Parang gano'n na pala. So, yun lang naman Yeah. din. Sige. Maganda next training natin, Mentor Rachel. Training mo naman ng mga closing techniques. Sige. Different ways. Okay. I-schedule na natin. Naka-schedule na si Mentor Rachel ah. Pero next week may iba tayong iba yung ating topic. So, ayun lang. Anything, Mentor Rachel? Ay, Meron pa ba? ayun lang naman, mentor. Yun lang. Okay. Ayan, thank you. So narinig niyo na yung ating two leaders. I hope that you can create on your own na slides. Pero you don't have to do it actually on your own. If meron kayong questions, chat nyo lang kami and para ma-improve natin siya. Kasi ang goal natin, magamit natin yan this year. Na alam mo yung pag tinawag ka, madali lang. Na, okay, game, sige. Kasi baka pwede nating i-try, 3 kayong magko-closing sa dulo, sunod-sunod. Na tig for 5 minutes. Something like that.
And going back dun sa aking slides as we close, ito. Ayan. Itong 6 na to, skeleton siya. You are free to be creative dun sa diskarte ninyo. And pero this is kailangan meron elements nito dahil proven na to sa Hollywood. Ito, ganito tumatakbo yung mga storya nila. And last na, bago tayo maghiwa-hiwalay at magkaroon tayo ng announcements. So always remember na let us not grow weary in well-doing. For in due season we shall reap if we do not lose heart. Do not give up. Yung story na meron ka, kailangan ng mundo yan. Diba? Your story matters and please share it with the world. Pero kailangan natin ng right tools. Kailangan natin ng tamang output, ng tamang result para yung ating story ay magkaroon ng matindi at mas malalim na impact. So thank you so much for being here. We are done with the session. But before you go, ayan, bago po tayo mag-iwahiwalay, may mga konting lang po kaming announcements. So these announcements ay care na ni Coach Glenda. Coach Glenda, good evening. Hello, good evening everyone. Thank you po mentor for a very sa training natin, no. So, magkita-kita ulit po tayo on Monday to kickstart our week. So, let's learn to market like a pro. So, it's marketing through the lens of a professional. So, it will be conducted by Coach Mika, an entrepreneur and an artist. Also, don't forget on September 7, from 2 p.m. to 10 p.m., Intense Abundance Jumpstart. So, kita-kita po tayo doon. So, I think may available slots pa. Ako po and Coach Janet will be attending that training. And on Thursday, we will be having our health hub. So, by our registered Friday. Friday, excited. Friday, September 6, 6:30 p.m. Our registered nutrition and dietitian will talk about fat diets naman po. So, yan po yung mga trainings natin naka-line up for the week. So, kita-kita po tayo guys. Don't forget po. And also pala, gusto ko i-congratulate Coach yung mga awardees natin for the week. So, Coach Joanna Lacurong for the Courageous Award. Okay, yes. Congratulations! And then, Momentum Builder Award goes to Coach Johnson and Rose Pahente. Congrats, coaches! And for the most outstanding member, well, siya yung trainer natin next week, Coach Mika Ines. Congratulations, coaches. Thank you. And kita-kita tayo on Friday for our Health Hub. Thank you, guys. Ano pa isa? May isa pa pala. Ay, pala. Yung sorry. Most improved trainer. Si Coach Shaira Sepe. So, congratulations awardees for the awards. Congrats sa lahat. So, ayun, kita-kita tayo on Thursday. Sorry. Palagi Thursday yung sabay ko. Friday for our Health Hub. And yun na po. Sige po. Kita-kita po tayo on Thursday. Friday pala. Sorry, guys. Friday. Okay. Yun lang. Thank you so much. Let's take a photo. Bago tayo at hiwa-hiwala. Para meron tayong CD. So, you can turn on your videos. Okay, I'm taking a picture. May habal pa? Ayan, okay, kompleto. Okay, ready? 3, 2, 1, smile. Okay, thank you. Nakahabal ko tayo rin. Buti na. Salamat. Good evening, everyone. Bye-bye. Thank you po. Thank you, Kevin. Bye-bye.